Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan. At ngayon ay meron tayong pag-uusapan na kung saan, no, ito nga pong si Senator Ping Lacson mga kababayan ay tila na-lecturean. No, ito nga si Senator Bato mga kababayan. Okay, so ating alamin yan at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment naman po dyan sa comment section. Okay, so shoutouts tayo sa mga followers natin dyan, sa mga bago natin subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Welcome po dito sa ating channel sa Mobs TV. At sa mga palagi po nandiyan dyan, maraming salamat sa inyong suporta. Okay, so wag na natin itong patagalin. Umpisa na natin mga babayan. No? Ating alamin, ano nga ba itong mga pinagsasabi o mga sinabi po, no, ni Senator Ping Lacson mga babayan, no, na tila parang sinabun po, no? Itong si Senator Bato mga babayan, para siyang lecturean dito. Okay, so alamin natin to at ating pag-usapan. Okay, so tara, let's go. Senator, ang bait-bait ko ron, ha? Wala akong binabanatan. Okay, Senator, okay, let's get into it. Senator, first of all, congratulations on winning re-election. And then, diretsuin ko na, no? Kasi ang mainit ngayon is, of course, the impeachment. You were quoted in the Inquirer as saying that you have seen a draft resolution of this plan to dismiss the impeachment. Could you tell us more about it? And kailan niyo po natanggap? Sino po nag-send sa inyo? Taga-Senate yung nagpadala sa akin. Hindi ko masyadong binigyan ng pansin. Pero dahil na-interview nga ako din sa isang station at sinasabi nila meron silang hawak na kopya. So sabi ko, meron din akong kopya. Kaya lang undated, unnumbered, saka walang naka-sign. Nakalagay doon, introduced by Blanco. Pero, Senator, what was that about? What was that about? Na yung resolution na hindi resolution, nung simula, walang tatay yung resolution, eventually may umamin. No? So, sabi ni Senator Jinggoy, matagal na niya nakita yon, several days ago. Sabi ni Amy, 3 draft yung nakita niya. Sabi ni Senate President, walang ganyan, no? etc. etc. So, what's happening with a resolution which isn't a resolution? The unresolved resolution. Parang yung resolution mga babayan, ano lang yan, yung phishing style lang po yan, no? Inaalam nila kung merong kakagat. No? Tinitignan nila, no, kung gaano karami mga babayan, yung gustong i-dismiss na yung impeachment na mga babayan. At syempre parang mind setting po yan. Di ba? Makikita natin dyan, magpapasa kayo ng resolution, no, tapos walang pangalan, tapos biglang may umamin mga kababayan. No? Diba? Tapos ang umamin, taga Duterte Black pa. So sila mismo, gusto talaga nilang pigilan yung impeachment na yan, mga kababayan. No? Medyo malaking gulo naman yung iniisip nila na yan dahil sambayan ng Pilipino, yung nagtatanong dyan. No? Gusto nilang malinawan. Ano nga ba yung nilalaman ng impeachment na yan, mga babayan? Diba? Karapatan yan ng sambayan ng Pilipino na malaman. Diba? At syempre, gusto rin nilang malaman, no? Kung ano ba, kung ma-convict ba itong si VP Sara o ma-i-impeach ba, no? Si VP Sara Duterte o ma-acquit, no, diyan sa impeachment na yan, mga babayan. Kumbaga tuloy na natin yan para magkaalaman na. Bakit ba kasi pinipigilan? No? Bakit ba kasi hinaharang? No? Bakit ba kasi dinidelay yung impeachment na yan? 'Di ba? Karapatan niya ng sambayan ng Pilipino na malaman, 'di ba? Tuloy natin. Resolution, naghahanap ng pipirma, pero alam mo, mahirap namang malihim din dahil maliit lang naman yung mga opisina sa Senate. Magkakatabihan So, nagtataka ko, pwede naman mag-introduce ng isang resolution, maski sinong senador o maski isang senador. Normally, pag meron kang gustong i-file na resolution, pipirmahan mo, tapos ilalapit mo sa mga ibang senador, baka gusto niyo mag-co-author sa aking resolution. So, ang key is, ang nawawala rito, yung transparency. Bakit kailangan itago pa
Yun. meron namang resolution, draft resolution, kung gusto mo i-file, hindi naman final yan eh. Pag i-final mo dyan sa plenaryo, is either i-tackle or i-refer sa isang committee. In this case, Bakit po kasi tinatago, Senator Bato? Tapos to meron ng ibang mga gumagawa ng resolution tsaka kayo umamin. Di ba? Nakikita nyo ba kung anong motibo bakit kaya itinatago to? Kayo na magsabi. No, kayo na magsabi kung bakit itinatago yan. No, at tila parang pinag-iisipan muna no kung itutuloy ba yung resolution na yan, mga kababayan. probably committed rules, di ba? Pero sir, baka trial balloon to kasi parang hot potato yung issue eh. So, Parang ano yan, trial and error lang yan, mga kababayan. pass around first kung makakuha ng suporta before it is stuck into the official processes. Yes, Pwede. tama yung sabi ni Ed, Senator, dahil very delicate ito dahil may power ba talaga yung plenary na i-reject ang isang impeachment before they can convene as a trial court? Paano, marami ng mga legal panties sinasabi, medyo hirap yan dahil wala yan sa Article 11 ng ating konstitusyon. No? Kaya baka yun yung isang dahilan kung bakit medyo sneaky yung resolution na yan. Sa tingin ko, yung resolution, parang nag-express lang ng sense of the Senate. If at all, na hindi yung binding. Kasi hindi naman nag-act yung Senate as an impeachment court. Not yet, anyway. Or by any means, hindi siya impeachment court, kundi isang Senate na nagkasagawa na resolution, nag-express ng sense nila na gusto na i-dismiss agad yung kaso, which is not binding. Kasi kung sarali mong ma-adapt ito in plenary, ano ba? Final. Nagkaroon ng binasa sa plenary, na-refer sa committee, magkakaroon ng committee report. Yung committee report, pagdebatihan pa yon. Pag nagdebate, assuming na nakakuha ng botong 13, so adopted yung resolution. Ngayon, yung kung mayroong gusto ng petition, na sigurado may mag-petition sa Supreme Court kasi mayroong cause of action, di ba? Pwede nang aksyonan. So, pwede namang makialam yung Supreme Court kasi hindi naman na pinapakialaman ang isang impeachment court kung hindi yung isang Senado na nag-express sa kanilang stand na kailangan dismiss na yung kaso, de facto dismissal. Pero sir, what is your sense of this resolution? Do you agree with it na the Senate should, kasi it says here, be it resolved for the Senate to declare a de facto dismissal of the impeachment case against VP Sara Duterte. Do you, for example, agree with the pretext and the resolution of this resolution? No. Because yung impeachment court lang ang pwedeng mag-convict o mag-acquit. Or siguro pwedeng mag-dismiss. Of course, questionable. Pero kung halimbawa sa technicality o technicalities na nagbotohan yung impeachment court, na-convene na. Tapos nagkaroon ng mga motion, halimbawa yung defense, nag-move, na motion to dismiss, lack of jurisdiction, etc., masyano man, yun, debatable din yun, pero sa tingin ko, panganap ko lang ito, kung halimbawang in-approve yung motion to dismiss na grant at an impeachment court, nakakuha na 13, yung ba kayang i-review ng Supreme Court? Sa tingin ko, hindi, kasi impeachment court na yung nag-decide. Pero, Senator, nakailang basa ka ni Ami. Tanong ko, Go ahead, Ami. Ang tingin ko dyan, binasa ko yung resolution Hindi naman pagbubutuhan yung case. Actually, ang pagbubutuhan nila, are we even going into trial? Parang dismiss na. Pwede bang gano'n yun na ayaw namin i-trial Pwede bang sabihin nyo ng mga senador? Ayaw namin i-trial. Wala na oras. Hindi nga sila nag-aamta sa impeachment court. So wala silang personalidad, wala silang authority na mag-dismiss ng isang impeachment complaint. Kasi ang pwede na mag-umakto sa impeachment complaint na na-transmit, properly transmitted ng House sa Senate para mag-constitute sila into an impeachment court, yung court mismo. But in this case, hindi pa naman talaga na-convene yung impeachment court, umaakto sila as a Senate, as a legislative body. I don't think they are authorized to act
on an impeachment complaint na transmitted by the House of Representatives. Hindi, kaya nga, pwede ba silang mag-act sa resolution na huwag na tayong mag-convene as an impeachment court? Hindi Kasi parang yan ang sense niyang resolution na yan. Huwag na tayong mag-convene, ayaw na namin i-try yan. Pwede bang gawin yun ng mga senador? Hindi. They can always try, but at sa tingin ko, i-strike down ng Supreme Court yan kung meron magpo-question. Senator, nabasa kasi namin ni Ami several times yung Article 11 ng ating Constitution relating to impeachment. Kahit kasi mag-convene ka sa trial court, wala naman nakalagay doon na de facto dismissal ng impeachment. Ang powers lang kasi doon ay nakalagay, na nakaspecify is to convict or acquit. Hindi ko alam kung saan galing yung possibility ng dismissal even as a trial court. Hindi, first impression to, Ronald. Kasi wala nangyayaring ganyan. Usually, merong enough time para mag-try, pamatundak ng trial yung impeachment court. In this case, talagang gawin also. Kaya may question ngayon, ito ba magko-crossover? Hindi ko usapan ito, nagdidebatehan eh. Pwede bang mag-crossover sa 20th Congress o hindi? Kasi kung lang material time at wala namang due process na mangyayari, yun nga, may mga technicality, pwede pagdebatehan. Pero kung halimbawa ang gawin nga ng impeachment court na merong nag-file ng motion, nag-raise ng motion to dismiss at nag-act yung impeachment court, sinabi nila granted dahil nga walang jurisdiction. Ang assumption natin dito, nasa 20th Congress na. Alam ba, nasa 20th Congress. Nag-move na yun yung defense. Sinabi nila na wala kayong jurisdiction dito. At nagkataon, nag-grant o nanalo yung nakakuha ng enough boto at may sabi 16, kasi hindi naman dito conviction eh. Yes. Yeah. Pero yung So, simple 1920... majority, alam ba yung 13? Yeah. Sinabi lang granted yung motion to dismiss. Yan sinasabi naman sa Constitution din, hindi reviewable, hindi appealable ang decision ng impeachment court. Yeah. Hindi ko sinasabing yun na nga yung mangyayari. Sinasabi ko lang, pwedeng mangyari at pwedeng questionin o kaya, ang tanong pala, pwede pa bang questionin at pwede bang mag-act ang Supreme Court para i-review yung action taken o yung decision ng impeachment court. Na sa halip na i-convict o i-acquit, nag-grant yung motion to dismiss. Even in the middle of a trial or even before the presentation ng evidence ng prosecution. Dahil nga pinag-usapan na ba, unang debate ka rin, technicalities eh. Kung pwede nag-crossover ba o hindi. But Senator, that's a different episode. Yung unang episode kasi yung 19th Congress. At yun nga yung basihan nitong resolution na ito. Can the 19th Congress do that? Dahil yung sinasabi nyo, Senator, 20th Congress na yun eh. Kung saan magiging bahagi na kayo sa desisyon, yung mga nanalo. No? So, pero yung unang labanan, yung ito nga, yung pag-convene ng 19th Congress as a impeachment trial court, na medyo nauubusan na ng oras. Hindi pa sila. Ito lang mga babayan, no, naisip ko lang bigla, no. Hindi kaya kinakabahan din sila sa 20th Congress, kaya ayaw nilang itawid. No, baka kasi pagdating sa 20th Congress biglang ma-impeach si BP Sara. Kaya ngayon pa lang, no. Kaya ngayon pa lang may mga hakbang na silang ganyan na ma-delay, no, ma-dismiss, no, yung impeachment na yan. Pero klaro, no, sa sinasabi ni Senator Ping Lacson na wala naman, no, hindi po pwedeng ma-dismiss. Kumbaga, ang po pwede lang is mahatulan o hindi mahatulan, no, si BP Sara. Parang ganun lang yung sinasabi dito. Hindi ba nakatake ko? Yes. Well, the constitutionalists, the experts on constitutional law have already spoken about it. Pati yung UP law, naglabas na ng open letter to the Senate saying it's unconstitutional, right? What There's they're no doing. such thing. There is no such thing. There's no grounds for this. It's grounded on not a proper reading of the Constitution daw, what they're doing. But my question to you, Senator, is kanina, nag-press conference si Senator Amy Marcos and she said that among other things, she said that mukhang may group effort around this petition to dismiss. And she says, suspicion niya,
that it's not just the Duterte allied senators, but it's also the administration allied senators who are trying to find ways to get this impeachment dismissed. Is that also the sense that you're getting? No, wala akong narinig na ganong na istorya, ganong version. Ang usapan legal, well, there's so many opinions, there's so many constitutionalists, maraming mga legal luminaries, but at the end of the day, Korte Suprema ang magdidesisyon. Hindi sa conviction, hindi sa trial, ha? Ang pag-usapan natin itong resolution o yung de facto dismissal. Kasi debatable din yun, eh. Pwedeng pumasok ang Korte Suprema, kung may mag-petition doon, sila mag-interpret na hindi pwedeng gawin ng de facto dismissal or hindi pwedeng gawin ng Senado na hindi pa na-convene as an impeachment court. Realistically, yung sinasabi ni Ronald, magko-convene as an impeachment court. That should happen not earlier than Monday, di ba? Wala namang session ngayon eh. So Monday, halimbawa mayroong motion to dismiss, pwede bang agad-agad i-dismiss? Siyempre, may due process din eh. Kaya ba na 3 araw yun? Eh, sinigyan na nga. Pero sir, let me backtrack a bit. Of course, you're not part of the 19th Congress at you're coming in sa 20th Congress. Pero how do you view itong nangyari na February 11 pa transmit sa Senado, itong articles of impeachment? We waited, or the Senate waited for 4 months, and it was delayed another week and a half pa until the penultimate day before the Senate adjourns. How do you view that? Well, hindi ko naman paliwanag bakit bininbin ng House bago na i-transmit yung articles sa Senate. Kasi, di ba, magtitrigger yung 1-year ban once na yung speaker ni-refer niya sa Committee on Justice ng House yung impeachment complaint. Di ba? Doon na mag-move yung 1 year. Ibig sabihin, magsiset in na yung 1-year ban. Ngayon, bakit nila pinigil na hindi agad na-transmit ng speaker o na-return ng speaker sa Committee on Justice yung impeachment complaint na nakapile sa House? Ba't nagtagal pa? Bakit tinintay pa nila yung malapit na mag-adjourn, bago mag-eleksyon, bago na-refer sa Committee on Justice? Well, Pero di ba, Senator, whatever the reason, ay na-transmit siya sa Senate. At doon nagkaroon ng debate doon sa ibig sabihin ng forthwith. Di ba? Yun yung doon na whether kung ano man yung dahilan for the delay, it was transmitted sa Senate. Yes. Pero yung forthwith, hindi naman absolute na forthwith agad-agad eh. Meron na kung narinig si retired Justice Ado Plascuna. Ang interpretation niya ng forthwith is walang unreasonable delay. Kasi kung mayroong reasonable delay, yung forthwith pwedeng interpret na parang hindi po pwedeng forthwith magsimula kasi nga mayroong reasonable delay kung bakit hindi agad nakapagsimula. Kanya-kanyang opinion eh kasi we have 10 lawyers, we'll have 10 opinions eh. Ikaw, Senator, ngayon, sa nakikita nyo, what do you think will be the best way forward dito sa magulo eh? Ano kayang pwedeng gawin ngayon ng Senado? In your opinion lang, the best way forward, para sa akin to, the best way forward is bayaan mag-crossover sa 20th Congress kasi imposible nang matapos ng 19th Congress. Again, going further, the best way forward is to go into trial. Which is to convene themselves as a kung trial may court. conviction or to acquit. Correct. Para walang question. So, meaning mag-convene na sa 20th Congress, sir? Sa 19th Congress. So, mag-convene. 19th Congress. Paano walang continuity kung hindi ma-convene? Natanong ko na rin ito sa mga lawyers ko, no? Kasi na-discussan namin to after ng proclamation namin as Senator-elect, ano? Ako. So, narinig ko rin to sa debate ni Senator Coco at saka ni Senator Tolentino. Ang sinaside doon, yung Pimentel versus Joint Congressional Meeting or Hearing, 2004. Na maliwanag doon sinasabi, pwede talaga mag-crossover kasi hindi naman legislative body yung impeachment court, kundi different animal. A court.
Fortune Court. Yung sinasabi sa Balag case, kasi sinasite din ito, yung Balag case, na natatapos lahat, yung sinasabing Legislation. Rule 44, no, yung Section 123. Lahat ng business, lahat ng activities ng Kongreso, nagtatapos to, kailan i-refile mo, simulan mo from scratch sa next Congress. Pero hindi naman natin pag-usapan dito, legislative body. Ang pag-usapan dito is an impeachment court. Tama. Ibang body yun eh. Nagkataon lang, Senado, Senate. But different composition. Tama. Okay. Senator, on a different note, nabanggit ni Senator-elect Tito Soto na bakit hindi na-transmit sa Rules Committee yung impeachment daw, no, nung last February. Ang sabi naman ni Senator Coco Pimentel, hindi naman kailangan. Ano ba talaga doon, no? Kailangan ba talaga tinapon kaagad sa Rules Committee or pwedeng hindi na? Sa akin, dapat i-refer kagad sa Rules Committee para na sa gano'n, kung merong yamen sa Rules of Impeachment, maski naka-break, kayang gawin ng Committee on Rules yun. Yeah. Pero bakit hindi na-refer? Several months na. Ano yun? Talagang Yun ang hindi ko alam. nag-fall in the cracks? Or what was that about? Yun ang hindi ko alam. Pero ako sumasangayon ako kay Tito Sen na pwede na bang ito yung articles, i-refer ko sa Committee on Rules muna para kung meron gustong baguhin sa Rules on Impeachment, habang naka-break during the campaign period, may nadadraft na silang amendment kung yamen nila. Kung hindi naman, di walang yamen. Pero at least, nag-set into motion na yung na-transmit na articles of impeachment. Sir, speaking of Tito Sen, it's not a secret na rin no, that he may be interested in gunning for the Senate presidency. I wonder if you know how that's going. Kamusta po yung campaign niya? Mahirap eh. Walang malinaw na numero sa ngayon. Bakit, sir? Ano yung, what's the issue? Walang nagbibigay ng categorical na sagot. Alam ko may mga nakausap lang, pero walang categorically sinabi na, okay, we'll go to you. Open-ended lahat. Oo, para everyone's waiting on each other, no? Trying to gauge, trying to read the temperature of the room. So, mahirap po. Nakita naman ng numero. Oo. Actually, ang main reason, nakita ng numero. Meron naman kayong 12, ako yung pa 13. May influensya ba dyan sa numero, Senator, yung botohan sa impeachment? Makaka-apekto ba yan sa numero ng Senate presidency? No, I don't think so. Ano pa, mga chairmanship ng committee ang tig-uusapan kaysa doon sa impeachment. Pero Senator, sino yung kalaban? Sinong posibleng kalaban ni Tito Sen for the Senate presidency? Apart from, of course, Cheese. Apart from Cheese, sino pa? Yung incumbent, apart from that, sino pa? Wala akong narinig. Of course, nag-express si Senator Amy. Pero hindi naman na-pursue. Parang nag-signify, nag-manifest, pero hanggang doon lang. Inulit po niya today, Senator, during her press conference that she is open to go for the Senate presidency. But, maybe she is also waiting on the numbers. We don't know. Pero sir, if I could just take a step back and talk about the elections, because hindi po namin kayo nakausap after the midterms. I was wondering what your assessment was of Alliance's performance. Of course, you didn't get as many seats as you wanted. And then nakausap po namin si Congressman Toby Tiangco, who essentially blamed it on the budget. Okay, so yung mga kababayan, no, makikita natin dito na sinasabi ni Senator Lacson, no, na posible talaga, no, at pwede po, no, na maituloy at dapat ituloy sa 20th Congress yan po nga impeachment ni VP Sara Duterte, 'di ba? So ano masasabi niyo diyan, mga kababayan? 'Di ba? I-comment niyo na lang po sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. All right? So muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.